Magandang hapon mga kapatid. So tayo po dumako lang sa ating mensahe po sa hapon ito. At ito'y patungkol po sa tatlong krus sa Kalbaryo. Ano po? So namatay ang ating Panginoon at siya'y napako sa krus. Hindi naman siya naging isang nakapako sa krus. Siya'y may kasamang dalawa. So ito'y tatlong magkakaibang pagkapako sa krus, iba-ibang kadahilanan at iba-ibang kahalagahan. So ito pong ating pag-aaralan sa hapong ito. Dito sa Mateo chapter 27, ng ating Panginoon ay nakapako sa krus. Ito ang nakakabit doon sa taas niya. At sa itaas ng kanyang ulo ay nilagay niya lang paratang sa kanya na nasusulat, ito si Jesus ang hari ng mga Hudyo. At ang may dalawang tulisan ay pinakong kasama niya, isa sa kanan at isa sa kaliwa. Sa ngayon paraan ay nilapusta siya ng mga tulisan na pinako sa krus na kasama niya. So dito po sa version ni Matthew, yung dalawang tulisan o magnanakaw ay pareho siyang nalipusta. Dito kay Lucas, sa chapter 23, mayroon din nakasulat na pamagat sa itaas niya, ito'y hari ng mga Hudyo. Patuloy siyang pinagtatawanan ng isa sa mga kriminal at may pinako na nagsasabi. Ito'y isang mahalagang bagay na dapat natin pansinin. Ibig sabihin, nung simula, yung dalawang tulisan, inaalipos ng ating Panginoon. Dito sa version ni Lucas, sabi niya, patuloy siyang pinagtatawanan ng isa kanya. Sa mga kriminal na pinako na nagsasabi, hindi ba ikaw ang Kristo? Iligtas mo ang iyong sarili at kami. Subalit sinaway siya ng isa at sa kanya sinabi, hindi ka ba natatakot sa Diyos? Yamay ikaw ay nasa ngayong hatol ng kaparusahan. Tayo nahatulan ng matwid sapagkat tinanggap natin ang nararapat na kabayaran sa ating mga gawa. Subalit ang taong ito ay hindi gumawa ng anumang masama. Sinabi niya, Jesus, alalahanin mo ako pagdating mo sa iyong kaharian. So itong makita natin kahalagahan ng iba't ibang version ng Ebanghelyo. Dito sa kay Mateo, sinasabi lang, siya inalipusta ng dalawa. Sa version ni Lucas, may isang detalye na wala kay Matthew. So yung isa uminto. Yung isa uminto sa pag-alipusta na sa ating Panginoon. Pero yung isa nagpatuloy kanya na ininsulto ng ating Panginoon. So, dito yung tatlong krus. Magkakaiba ang kailang layunin at magkakaiba ng kailang mga kaisipan. Ang krus ng ating Panginoon, ito yung krus ng paghihirap at kaligtasan. The cross of suffering and salvation. Ito ang krus ng ating Panginoon ay nakadanas ng kahirapan, bagamat hindi naman niya kasalanan, at nagbigay sa atin ng kaligtasan. Yung pangalang krus, ito yung isang kriminal na patuloy na pag-aalipusta sa ating Panginoon. The cross of defiance and condemnation. Bagamat maaaring nakikita niya kung sino ang ating Panginoon na nakapako sa krus, siya nagpatuloy sa kanya pag-aalipusta at paglaban sa ating Panginoon na ito nagdulot sa kanya ng kaparusahan. At ang pangatlong krus, the cross of humility and acceptance. Ito yung isang kriminal o tulisan na kinilala niya ang kanyang pagkakamali at kinikilala niya kung sino ang ating Panginoon. So ito tatlong krus na makikita natin sa Kalbaryo. So ang ating titignan ay ang krus ng ating Panginoon. The cross of suffering and salvation. Babalik po tayo sa Isaiah. Sa Isaiah chapter 53. Ito patungkol sa ating Panginoon. Sapagkat siya'y tumubo sa harapan niya gaya ng sariwang pananim at gaya ng ugat sa tuyong lupa. So, nung dumating ang Panginoon, siya'y sariwang pananim. Pero ang kanyang dinatnan ay tuyong lupa kanya. So, siya nagbibigay buhay sa isang lupain na walang buhay. Siya'y walang anyo, kagandahan man na dapat nating pagmasdan siya at walang kagandahan na maibigan natin sa Kanya.
Siya hinamak at tinakwil ng mga tao, isang tao nagdurusa, at sanay sa kalungkutan. Ang ating Panginoon, isipin natin, ang ating Panginoon ay Diyos na nagkatawang tao. So, ang dinatnan niya ay kasanglibutan ng pawang mga makasalanan. So, siya nasa bingit ng kalungkutan. Ito sinasabi sa Mateo chapter 5 na sinasabing mapapalad ang mga nagluluksa sapagkat sila iaaliwin. Dahil sila nagluluksa, hindi dahil may namatay. Sila nagluluksa dahil sa mga kasalanan na nakikita nila sa sanglibutan. At gaya ng isa sa pinagkublihan ng mukha ng mga tao, siya hinamak at hindi natin siya pinahalagahan. Tunay na kanyang pinasal ng ating mga karamdaman at dinila ng ating mga kalungkutan. Gayun may ating itinuring siya na hinampas, sinaktan ng Diyos at pinahirapan. Ngunit siya'y nasugatan dahil sa ating mga pagsuway, siya'y binugbog dahil sa ating mga kasamaan, ipinataw sa kanyang parusan para sa ating kapayapaan at sa pamamagitan ng kanyang mga latay ay gumaling tayo. Bagamat ang pagkasulat po rito para tapos na. Pero actually ito isang hula sa dapat dating ng ating Panginoon at siya magkakatawang tao, yun ang kanyang dadanasin at yun ang kanyang gagawin. Siya maghihirap para magkaroon tayo ng kanyang kapayapaan. Ibig sabihin, reconciliation sa Diyos. Dahil tayo hiwalay, dahil sa ating mga pagkakasala, siya yung paraan na dapat sana ang ating kaparusahan, na dapat ipatong sa atin dahil sa ating pagkakasala, ang ating Panginoon ang nagdala no, para tayo manambalik muli sa Diyos. Gumaling tayo kanya. So tayo meron spiritual na karamdaman. Ito po isang kamatayan ng sakit, death of agony. Paano namatay ang Panginoon, siya'y nandoon sa halamanan ng Gethsemane. At siya'y lumabas at pumaroon gaya ng kanyang nakaugalian sa bundok ng mga ulibot, sumunod naman sa kanyang mga lagap. Nang siya'y dumating sa pok na yon, ay sinabi niya sa kanila, manalangin kayo upang hindi kayo pumasok sa panahon ng pagsubok. Siya'y may walay sa kanila na may agwat ng isang pukol ng bato. So, ganun kalayo yung kanyang agwat. Siya'y lumuhod na nanangin, Ama, kung ibig mo, ilayo mo sa akin ng kopang ito. Gayun may wag ang kalooban ko ang mangyari, kundi ang sayo. Dito natin makikita ang Panginoon ay may sariling kalooban. Kung ang kalooban ng Panginoon ang titignan, kung maaari lang, huwag niyang dadanasin niyo. Dahil nakikita niya kung gaano kahirap ang dadanasin niya. So, upang maligtas lamang yung mga tao. Kung maaari kanya. Bigyan yung salita niya. Kung ibig mo kanya. Kung maaari kanya. Ilayo mo ang kopang ito sa akin. Kung maaari lang kanya. So, imagine po natin kung ano ang naranasan ng Panginoon sa oras na yun. Ito ay isang kalungkutan na parang hanggang sa kamatayan kanya. Pumunta tayo sa Mateo. At sinabi niya sa kanya, lubang nalulungkot ang aking kaluluwa na halos ay kamatayan. So yun ang makikita natin kalagayan ng Panginoon. Siya'y nakahapis, siya'y nalulungkot kanya. Manatili kayo rito at makipagpuyat sa akin. Paglakad pa niya ng malayo-layo, siya'y nagpatira pa at nanalangin na nagsasabi, Ama ko, kung maaari kanya. Kung maaari, lumpas sana sa akin ang kopang ito. Gayun may hindi ayon sa ibig ko, kundi ayon sa ibig mo. Muli sa ikalawang pagkakataon, umalis siya at nanalangin na nagsasabi, Ama ko, kung hindi maaaring lumampas ito, malibang inamin ko ito, ang iyong kalooban ng siyang mangyayari. Kaya sila'y muli niyang iniwan at umalis at nanalangin sa ikatlong pagkakataon na sinabi ang gayunding mga salita. Siya'y nanalangin ng 3 beses na gayunding salita. Kanya. So imagine po natin kung ano ang pakiramdam ng Panginoon at kung ano kanyang kalooban sa oras na yun. Na sana'y mawala sa kanya yung dadanasin niya na kahirapan dahil para tayo ligtas. Ito'y kamatayan ng kahihiyan. Sa bansa po natin, ako loko'y maliit, elementary siguro, narinig ko sa radyo, live, yung pagkakamatayan sa sila elektrika
ng mga tao nag-rape kay Maggie de la Riva, isang artista. Live sa radyo yun, pinatay sila. Yung mga tao yun, yung mga tao anak na mayayaman. At yung kaparusahan na yun, ay kahihiyan. Dahil sila'y pinatay dahil sa kailang ginawang kasalanan na karumalduman. Ating Panginoon, wala siyang ginawang kasalanan. Sabi nga po ng isa sa mga tulisan, tayo kanya, nararapat lang dahil sa ating ginawa. Pero itong tao ito kanya, wala siyang ginawa kanya. Kung siya walang kasalanan ginawa, gayon pa rin, siya'y namatay ng isang kamatayan ng kahihiyan. Death penalty yun eh. Kung mabilanggulang tayo, yun ay kahihiyan. Lalo kung ikay mamamatay dahil sa iyong kasalanan. At pagkatapos ito malikot, ay muling panumbalikin sa pagsisisi. Yamang sa kailang sarili, ay muling nilang ipinapako sa krus ang anak ng Diyos at itinataas sa kahihiyan. Ano ibig sabihin? No? Yung unang pagkakataon ng ating Panginoon pako sa krus ay sa kahihiyan. Kaya kung tayo magpapatuloy sa pagkakasala Kanya at magbalik tayo sa pagkakasalanan, iniwan natin na tayo naging Kristiyano, inilagay natin ang Panginoon sa walang kahihiyan Kanya. So ito'y kamatayan ng kahihiyan. Mayroong kamatayan na hindi kahihiyan. Diba? Kay Sabayani, kay namatay para sa ibang bansa. Hindi kahihiyan yun. Yun ay karangalan na kamatayan. Pero ito'y kamatayan na may kahihiyan. Siya'y binilang kasama ng mga makasalanan. Sa Mark 15 verse 28, ito po ay isang quotation sa Isaiah chapter 53 verse 12. At natupad ng kasulatan nagsasabi, at siya'y binilang sa mga suwail kanya. So yung dalawang namatay doon ay dahil sa kailang kasalanan. So yung suwail, sila lumabag sa batas. Ang ating Panginoon kasama ng pako sa krus. So siya'y binilang kasama ng mga suwail kanya. Siya'y binilang kasama ng mga nagkasala. So ito isang kamatayan ng kahihiyan. Pero ito'y kamatayan dahil sa kanyang pagsunod. Sabi-sipin natin ng Panginoon, hindi na kailangan gawin nyo. Hindi naman siya nagkasala. Pero ginawa pa rin ng ating Panginoon. Siya naging masunurin sa kanyang Ama. Pilipos chapter 2. Na siya bagamat nasaan yun ng Diyos. Ang ibig sabihin ng anyo ay kalikasan ng Diyos. Usually, in other words, bagamat siya Diyos, yun ang ibig sabihin no? Ay hindi niya itunuring na isang bagay na dapat panghawakan ang pagiging kapantay ng Diyos. Kahapon may tumawag sa akin, kaibigan ng isang kapatid na isang Muslim. Sabi niya, gusto kong malaman kanya kung ang si Kristo ay kapantay ng Diyos. Sa talata ito, sinasabi niya, siya'y kapantay ng Diyos. Pero hindi niya ginawang isang bagay na dahilan. Kanya. Kasi pwede niya sabihin sa Ama, bakit mo inutusan? Pareho lang naman tayo Diyos. Tayo pareho lang sa kapangyarihan, bakit mo inutusan? Ganyan. Hindi niya ginawang dahilan niyo para hindi siya sumunod. Hindi, kundi inubaran niya ang kanyang sarili at kinawang anyong alipin na naging katulad ng tao. Actually, ito isang mistranslation. Wala naman siyang inubad. Doon sa English, mas maganda. He made himself of no reputation. Ganyan. Ibinaba niya kanya ng sarili. Kasi pag sinabing hinubad, meron kang inalis eh. Ito yung ginagamit ang saling ito, yung ginagamit ng mga Iglesia de Cristo. Meron siyang hinubad, ganyan. So, hindi siya Diyos. Hindi siya Diyos pa rin siya, wala siyang hinubad. Binabala niya ang kanyang sarili. Palibasin na tagpuan sa anyo ng tao. Ito isang magandang correlation, ano? Kung siya anyo ng Diyos at hindi siya Diyos, yun ang argument ng iba. Hindi siya Diyos, nasa anyo lang siya ng Diyos. So, hindi rin siya tao. Yung nasa nila ng tao, hindi siya tao. Kung tinatanggap nila na siya'y tao sapagkat siya nasa nila ng tao, so siya rin ay Diyos sapagkat siya nasa nila ng Diyos. Pareho lang yun. Siya nagpakababa sa kanyang sarili at naging masunurin hanggang sa kamatayan, maging sa kamatayan sa krus. So siya nagpakababa bilang tao at ipinakita niya ang uliran ng pagsunod. Siya naging masunurin sa kanyang Ama hanggang sa kamatayan sa krus kanya. So kung tayo ay Kristiyano at hindi tayo masunurin sa Diyos, anong sasabihin natin sa ating Panginoon? Ako ngayon wala akong kasalanan.
Pero may naging masunurin sa aking Ama hanggang sa kamatayan sa krus kanya. So ito isang kamatayan na nagpapakita ng pagiging masunurin sa Diyos. Wala tayong magiging dahilan sa Diyos na hindi tayo sumunod. Dahil nandito muna na ng isang naging tao, ng Diyos na katawang tao, nagpakababa, naging masunuran hanggang sa kamatayan, para tayo magkaroon ng kaligtasan. Yun ang makikita nating example ng pagsunod. Talagang pagsunod. Noong si ating Panginoon ay pumunta kay John the Baptist para mabautismo siya ni John. Ano sabi ni John? Ako, nararapat ng bautismohan, ganyan. Ba't pupunta ka sa akin? Ang sagot ng Panginoon, pabayaan natin ngayon, ganyan. Ito ang pagsunod sa katwiran, ganyan. So, siya naging masunurin. Alam siyang ipinakita ang pagsuway nung siya nagkatawang tao. Lahat ng kalooban ng Ama, yun ay kanyang ginawa. Hanggang sa kamatayan sa krus. Pero meron tayo makikita. Katulad din tayo ng Panginoon sa ating pagkatao. Minsan dumating sa ating sarili ang panahon na kung maaari lang ay huwag tayo sumunod dahil nahihirapan. Pero ganoon pa rin ang ating Panginoon. Kung hindi maaaring alisin kanya, gagawin ko alisin kalooban. So, ganoon babalik pa rin tayo sa pagsunod sa kalooban ng ating Diyos na nasa langit. So, ito'y kamatayan na may pagsunod. Ito'y kamatayan na may sakripisyo kanya. Death with sacrifice. Lahat ng iniaahin ay namamatay. Sa Old Testament, pag iniaahin ng isang hayop, ito'y pinapatay at tumutulog dugo. Sapagkat yun ang larawan ng kapatawaran. Maliban sa na may pagbuhos ng dugo, ay walang kapatawaran. Kung ang kamatayan ng Panginoon ay kamatayan upang tayo mapatawad sa ating mga kasalanan, ito'y kinahanglan may kamatayan. May sakripisyo, ito'y may kamatayan. Siya kailangan mamatay sa krus para lang tayo magkaroon ng kaligtasan. Ito si Hebrews chapter 9. Hindi yung paghihandog na paulit-ulit ang kanyang sarili. Under the Old Testament, taon-taon, Day of Atonement, sila nag-aay sa mga hayop para sa kanilang mga pagkakasala. So, paulit-ulit yun. Pero hindi sa kanya. Hindi yung paghihandog na paulit-ulit ang kanyang sarili, gaya ng pinakapunong pari na pumapasok sa bagong banal, taon-taon na may dalang dugo na hindi mula sa kanya. So, yung high priest, pag siya'y nag-ahin, hindi galing sa dugo niya, kanya. Hindi galing sa dugo ng mga hayop. Sapagkat kung gayon ay kailangan siyang paulit-ulit na maghirap, wala pa nalalangin ng siyang libutan. So, bakit ngayon, minsan lang siyang nahayag sa katapusan ng panahon para sa pag-alis ng mga kasalanan sa pamamagitan ng pag-aalay ng kanyang sarili. So, ito yung kahulugan na magginawang paulit-ulit na pag-aahin ng mga dugo ng mga hayop sa Old Testament. Tinuturuan sila ng Ama na ito ang paraan ng paglinis ng mga kasalanan. Pero hindi siya pamamagitan ng dugo ng hayop kanya. Hindi siya pamamagitan ng dugo ng anak ng Diyos. So, nung siya namatay, yun ang kahulugan ng kamatayan niya. Siya namatay upang siya ng ating mag-iingahin para sa ating mga kasalanan once and for all. Kanya. Hindi pa ulit-ulit. Katulad ng ginagawa sa Old Testament. Ito'y kamatayan para sirain niya ang kapangyarihan ni Satanas. Bago dapating ang Panginoon, lahat ng mga tao nagkasala ay nasa ilalim ng kapangyarihan ng kasalanan. Dahil wala silang kapangyarihan na alisin ang kailang kasalanan. So, under the Old Testament, pag nagkasala ka, ikay makasalanan hanggang sa araw ng kamatayan. Walang paraan para maalis mo ngayong pagkakasala. Kahit yung taon-taon na pag-aahin sa mga dugo ng mga hayop, ay di nag-aalis yun ng kailang mga pagkakasala. Sabi nga na sumulat sa Hebreo, sa Hebrews chapter 10, kung kanya pinatawad na sila kanya, hindi na dapat ulitin. Sabihin, kung pinatawad sila sa kailang mga ahin, hindi dapat ulitin pa yung pag-aahin kanya. At wala nang pag-aalaala pa sa kailang mga pagkakasala. Sabi nito, yamang kautusan ay hindi lamang na mabuting bagay na darating at hindi ang tuwing na larawan ng mga bagay na ito, kailanman ay hindi nito mapapasakdal ang mga lumalapit sa pamagitan ng ganyan mga alay na laging inihandog taon-taon.
Sapagkat kung di gayon, ganyan. Hindi ba sana itinigil ng yandog ang mga iyon? Kung ang iyong ahil ay nagpatawad sa ikasal, hindi ka na mag-aahil. Yun ang sinasabi. Kung ang mga sumasamba na nanilis ng minsan, sana hindi na sila magkakaroon pa ng kamalayan sa kasalanan. Bakit meron silang kamalayan sa kasalanan? Dahil naaalala na taon-taon ang kailangang kasalanan. Sa verse 3, ngunit sa pamagitan ng mga handog na ito, ay may pagpapaalala ng mga kasalanan ng taon-taon. So, hindi nakakalimutan ng kasalanan mo dahil di pinatawad. So, dito sa Hebrews chapter 2, kaya yamang ang mga anak ay nakibahagi sa laman at dugo, siya naman ay nakibahagi rin sa mga bagay na ito ay. So, yun ang dahilan kung bakit siya nagkatawang tao. Yan ang hindi naiintindihan ng iba. Meron bang Diyos kanya na may laman at dugo? Siya nagkatawang tao, kaya nagkaroon siya ng laman at dugo. Upang sa pamagitan ng kamatayan, ay kanya mapuksa. Ang may kapangyarihan sa kamatayan, sa mga tweet, ay ang diablo. Ito ang sinasabi kamatayan. Kaya ito'y physical at spiritual. Ito'y galing kay Satanas. Dahil ang kalooban ng Diyos na lalangin niyang tao, ay tayo mapuhi magpakilanman. Kaya nandun yung halaman ng buhay sa gitna ng halamanan. Sino ang naging dahilan parang tao ay hindi mabuhay magpakilanman? Diablo. Dahil kung kinain ni Eva at ni Adan, yung pinagbabawal na bunga ng punong kahoy na yun, sila nahiwalay sa Diyos. At nagkaroon din sila ng physical na kamatayan. Pero ang kapangyarihan ng Diablo, na ang mga tao ay mapailalim sa kanyang kapangyarihan pag nagkasala sila, ay nawala nung ang Panginoon ay namatay sa krus. Ngayon, meron ng paraan ng tao para mapalaya siya sa tali ng kasalanan. Dahil siya maaaring patawan ng Diyos, dahil sa dugo na inialin ng ating Panginoon. Kaya nga, kinakailangan siya makibahagi sa laman at dugo. Dahil kung siya espiritu, anong dugo ang tutulong sa kanya? Wala. Kaya siya nagkatawang tao, upang siya mamatay sa krus at tumulong kanyang dugo, at alisin ng kapangyarihan ng Diablo. So, nung namatay ang Panginoon, alam ang kapangyarihan ng Diablo. Ang tayong kapangyarihan lamang niya ay tayo ay tuksohin at tayo magkasala. Pero gayon pa rin, may paraan ng tao para makalaya siya sa kasalanan. Dahil sa kamatayan ng ating Panginoon. So, yung kamatayan ng ating Panginoon, sinira niya ang kapangyarihan ni Satanas. Sa mahabang panahon ay naghari sa mga tao. Dahil ang mga tao ay tinali sa sumpa ng kasalanan. Wala silang pagkakataon na lumaya mula sa kasalanan. Kahit ang kausan ni Moises. Dito sa Galatians chapter 3, sinasabi yun. Dahil ang tao ay tinali sa kapangyarihan ng kasalanan. Pero ang kamatayan ng Panginoon, inalis niya. Hindi mo maganda na ngayon, wala lang tali, wala ang tao, wala lang sa tali at kapangyarihan ng kasalanan. Meron tayong kaparaanan para makalaya tayo sa tali ng kasalanan. At makalaya tayo sa kaparusahan ng tinatawag na kasalanan. Ito'y kamatayan dahil sa pagmamahal. Ito hindi maintindihan ng mga Grego. Bakit ang isang tao kanya, kinakailangan sa mamatay para lang tayo maligtas? Ano ibig sabihin ng kanila? Sapagkat ang mga Grego ay sila ang binabasa nila mga bagay sa karunungan, sa lohika, para maintindihan nila. Pero ito isang bagay hindi na maintindihan. Kaya sa kanila, ang ebanghelyo, kamangamangan kanya. Pinagtatawanan nila ang ebanghelyo. Pero ito'y kamatayan dahil dulot ng pagmamahal. Romans chapter 5. Sapagkat bihira mangyari ng isang tao mamatay, alang-alang sa isang taong matuwid. Ang tendency ng tao, pag nasa panganib siya, ililigtas yung sarili niya. Tandaan natin yun. Kumisa nga, pag kayo nakarating sa isang gulo, takbo-takbo kayo. Kanya-kanyang ligtas. Madalang lang ang kaibigan mo, ay mamamatay para sa'yo. Bagamat alang-alang sa isang mabuting tao, marahil ay may mga asang mamatay. Ganyan. Subalit pinatutunan ng Diyos ang kanyang pag-ibig, o mas maganda pagmamahal sa atin, na noong tayo mga makasalanan pa, si Kristo namatay para sa atin. Iyon ang pagmamahal. Bagamat ang Diyos ay galit sa atin,
Dahil tayo mga suwain at mga makasalanan, tayo ay hindi sumusunod sa kanyang kalooban. Pero na naigipagmamahal niya. Sabihin, hindi ko gusto ang mga tao ito ay walang magiging pag-asa sa kailang kalagayan. So siya gumawa ng paraan. Puputupusin tayo sa ating mga pagkakasa. Yan ang pagmamahal. Yan ang pinakamataas na antas ng pagmamahal. Na gusto mo ng isang tao ay maranasan niya kung ano mabuti para sa kanya. Regardless kung anong damdamin mo, doon sa taong niyo. Sa 1 John chapter 4 verse 10. Narito ang pag-ibig o pagmamahal, hindi tayo umibig sa Diyos, kundi siya umibig sa atin. At sinugo ang kanyang anak na pagtubos sa ating mga kasalanan. So lahat ng proseso na yon, nagpaghahanda ng Diyos para ligtas tayo ay dulot ng kanyang pagmamahal. Pero namatay ang Panginoon, ipinakita niya yun. So ang Ama may pagmamahal. Dahil siya gawa ng plano, pero ang ating Panginoon ang nagpakita ng pagmamahal na yun dahil siya namatay sa krus. So siyang kamatayan na dulot ng pagmamahal. At ito'y kamatayan na may kapangyarihan. Ito isang irony. Paano na isang kamatayan ay kapangyarihan? Sa kalimitan ng pagkakataon, nagkamatayan pagkatalo. Pero ito'y kamatayan na may kapangyarihan. Kaya bakit? Sa kamatayan ng ating Panginoon, ito makikita natin. At nang sandaling iyon, ng tabing ng templo ay napunit sa dalawa mula sa itaas hanggang sa ibaba. Nayinig ang lupa at nabiyak ang mga bato. Kaya kinamuksan ng mga libingan at maraming katawan ng mga banal na tulog ay bumaho. So, yun yung pagkabuhay na maguli. Hindi yung Panginoon muna doon. Bago pa ang Panginoon, meron na buhay maguli. Kaya lang, siyang nabuhay na maguli na hindi na namatay. Lahat ng mga nabuhay na maguli sa Old Testament at kahit dito, namatay din sila uli. Pero ang Panginoon, sila ang nabuhay na maguli na hindi na namatay. At paglabas sila sa mga libingan, pagkatapos ng kanyang muling pagkabuhay, ay pumasok din sila sa banal na lungsod at nagpakita sa marami. Na makita ng senturyon, may yung senturyon na nakakita doon. Pwede natin sabihin, baka si Cornelius yung kaya natin. Sapagkat si Cornelius ay isang senturyon, di natin alam. Pero ito yung senturyon, kanya. So ito isang Roman officer na mayroong 100 na tauhan, kaya senturyon. Na makita ng senturyon at ng kasamahan niyang nagbabantay kay Jesus, ang lindol at ang mga bagay na nangyari, yung mga Hudyo, wala lang sa kanila yun. Pero itong mga Gentiles, meron silang nakita. Ang sabi ng mga Gentiles, sila yung lubang natakot kanya. At nagsabi, tunay na ito ang anak ng Diyos. Ito yung mga Hentil. Hindi ito mga Hudyo. So, pero marahil dahil sa kailang, siyempre, nandun sila sa Jerusalem, maliit lang po ang Jerusalem. Maliit na lusod lang yun. Na nababalitaan nila, nakikita rin nila yan. Ang ipinapangaral ng ating Panginoon na sinasabing siyang anak ng Diyos. So, nung na siya'y namatay, at nakita nila itong mga bagay na nangyaring ito, sabi na tunay na ito ang anak ng Diyos. Sa kamatayan ng ating Panginoon, pinakita niya ang kanyang kapangyarihan actually. So ito'y kamatayan ng kapangyarihan. Ito'y kamatayan na nagligtas sa atin. Hindi matay yung Panginoon, wala tayong pag-asa. Ito sa Isaiah chapter 53. Kaya tahatian ko siya ng bahagi na kasama ng dakila at kanyang atihin ng samsam na kasama ng malakas sapagkat kanyang ibinuhos sa kanyang kaluluwa sa kamatayan at ibinilang na kasama ng mga lumalabang. Kaya may pinasan niya ang kasalanan ng marami at namagitan para sa mga lumalabag kanya. Yun ang kamatayan ng ating Panginoon. Pinasan niya ang kasalanan ng marami kanya. Sabihin, siya ang nagdusa dahil sa kasalanan ng marami. Para lang tayo magkaroon ng kaligtasan upang tayo ligtas. Iligtas tayo mula sa ating mga pagkakasala.
Dito po sa Revelation chapter 1, mas magandang basahin sa English, mga kapatid. Kesa sa Tagalog. Basahin lang po natin po. Revelation chapter 1. Verse 5. And from Jesus Christ, the faithful witness, the firstborn from the dead, and the ruler over the kings of the earth. Kaya sinungaling si Satanas. Kung tuksuin ng Panginoon kanya, lumuhod ka sa akin at bibigay ko sa iyo yung mga bagay na ito. Sa isip ng Panginoon, sino niloloko mo? Ang lahat ng karangalan sa akin, sabi ng Panginoon. At sinasabi rito, and the ruler over the kings of the earth, to him who loved us and washed us from our sins in His own blood. Kung tumulo ang Panginoon ng kanyang dugo, binugasan niya ang ating mga pagkakasala. In other words, ando doon na yung pagkakatao. Available na, ibig sabihin. Kinakailangan mo na lang sumunod para ikay maligtas. Available na yun. Kumbaga, kung ikay nagtatanong, limawa, nagtatanong ka kung andyan na ba yung Apple 16 nga? Kasi available na, ganyan. Anong gagawin mo? May kakatawang bumili. Ang kaligtasan, available na namatay ang Panginoon. Kailangan mo lang ay kunin mo yung kaligtasan. At sumunod ka sa ating Panginoon. So, yung nagkamatayan na naligtas sa atin. Tutuloy po, yung binasa natin kanina. Yung siya nagligtas sa atin. Nagpalaya sa atin mula sa ating mga kasalanan. Ito rin sa Tagalog naman, magkaiba ang salin nila. Yung isa wash us. Right? Pero meron din magandang sinasabi ng Tagalog na nagpalaya sa atin mula sa ating mga kasalanan sa pamagitan ng kanyang dugo. So dito nagpapakilala na tayo alipid ng ating mga pagkakasala sa dalang paraan. Wala tayong paraan na mapatawad ang ating mga pagkakasala. Pero siya nagpalaya sa ating kanya, sa ating mga kasalanan sa pamagitan ng kanyang ginawang kamatayan sa krus. Dito sa Hebrews chapter 10. Sa pamagitan ng kalooban niya, tayo ginawang banal. Sa pamagitan ng pag-aalay ng katawan ng Kristo, minsan magpakailanman. Anong ibig sabihin ng banal? Yung mga Roman Catholic Church, ang ibig sabihin ng banal, ay hindi ka nagkasala. Hindi totoo yun. Tayo ginawang banal sa ibig sabihin, tayo hiniwalay. Tayo hiniwalay ng Diyos mula sa kasalanan. Sa pamagitan ng pag-aalay ng katawan ng Kristo, minsan magpakailanman. Hindi na gagawin uli yan. Ginawa niya yung kamatayan para sa ating kapatawaran. At bawat pari, tumatayo araw-araw na nalilikod at paulit-ulit na nag-aalay, na hindi mahandog, na kailanman ay hindi nakapag-aalis ng mga kasalanan. Kung ikaw isang Hudyo, at ito'y ginagawa mo, na wala ka namang pag-asa ng kasalanan, at makita mo isang kamatayan na magpapalaya, so hindi ba ito magandang balita yun? Dapat sana magandang balita yun sa mga Hudyo. Ngunit na makapag-andog si Kristo ng isa lamang alay para sa kasalanan, para sa lahat ng panahon, sa imupo sa kanan ng Diyos. Ito'y po'y nagpapakita sa atin na walang kinikilingan ng Diyos. Ang pag-aalay dito para sa lahat ng tao, sa lahat ng panahon, sa imupo sa kanan ng Diyos. Sa imupo sa kapangyarihan ng Diyos. Nasa kanyang kapangyarihan ngayon na tayo patawarin mula sa kasalanan dahil niyahin niya ang kanyang sarili para sa atin. So siya ngayon ang may kapangyarihan magligtas sa ating mga kasalanan. Sa Hebrews chapter 9, yung mga saserdote sa Old Testament, sila'y pumapasok sa templo ginawa ng kabay. Sila'y pumapasok sa banal na dako na ito'y physical na larawan ng langit. Hindi sila pumasok sa langit mismo. Wala ang Diyos doon. Pero ang ating Panginoon, si pumasok mismo sa langit. Yung talagang dakong banal na kinaroroonan ng Diyos. Sapagkat si Kristo ay hindi pumasok sa sanktuaryo na ginawa ng mga kamay ng tao na mga kahalintulad lamang. Kahalintulad lamang ng mga tunay na bagay yung makikita sa langit. Kundi sa mismong langit. So anong may sabihin?
pumunta siya sa langit, anong daladala niya? Daladala niya, kanyang dugo, kanya. Kung parang sinasabi ng ating Panginoon, narito ng dugo, kanya. Parang yung dakilang sacerdote na pumapasok once a year sa holiest of the holy, kanya. So ang ating Panginoon ay pumasok mismo sa langit, sa pinakadakong banal, upang ibigay niya ang ahing para sa lahat ng mga tao niya. Upang dumulog ngayon sa harapan ng Diyos para sa atin. Hindi upang ihandog na paulit-ulit ang kanyang sarili, gaya ng pinakapunong pare na pumapasok sa dakong banal, taon-taon na may dalang dugo na hindi mula sa kanya. Sapagkat gayon ay kailangan siyang paulit-ulit na maghirap mula pa ng lalangin ng sanglibutan. Subalit ngayon, minsan siyang nahayag sa katapusan ng panahon para sa pag-aalis sa mga kasalanan sa pamagitan ng pag-aalay ng kanyang sarili. So, pumasok mismo sa langit. Pumasok sa langit. At sabi niya sa Diyos, tandaan natin sa Old Testament, may pagitan, yung dakong banal at banal sa pinakabanal. Meron siyang kurtina na nagpapahiwalay. Pero nung namatay na wala na yung kurtinang yun. Ibig sabihin, meron na tayong access sa Diyos sa pamagitan ng ating Panginoon. So ito yung kamatayan para tayo ligtas sa ating mga pagkakasala. So yung unang krus na makikita natin sa krus ng Kalbaryo, ito yung naibang krus. Hindi ito krus dahil naparusahan ng Panginoon sa kanyang kasalanan. Hindi siya namatay sa krus dahil sa kasalanan niya. Wala siyang kasalanan. Ito yung krus ng paghihirap at kaligtasan. Yung unang krus. Yung dalawang krus, makikita rin natin. Yung representasyon ng mga tao. May mga taong tumatanggap na sila yung makasalanan at sumusunod sa kanilang mga sa Panginoon para sila maligtas. At mayroong krus na nagpapakilala sa katigasan ng ulo ng mga tao. Na bagamat nandito ang pagkakataon na iligtas ang sarili nila sa pamagitan ng Ebanghelyo, sila ay tumatanggi at tayo sumunod sa Diyos. So yung tatlo makikita natin. Bilang panghuli sa ating pag-aaral, sapagkat alamin niyo ang biyaya ng ating Panginoon sa Kristo, dahil bagamat siya'y mayaman, subalit alang-alang sa inyo ay naging duka, upang sa pamagitan ng kanyang katukahan ay magiging mayaman ka. Ito hindi Hebrews chapter 8 yan. Yun ay 2 Corinthians chapter 8. Ito yung mga taga-Macedonia na sinasabi sa atin na parang sila ang ating Panginoon. Na bagamat siya'y mayaman sa kanyang lahat ng mga bagay at ang lahat ng mga bagay nilalang pa sa kanya-kanya. Subalit iniwan niya kalalati ngayon at naging tao, siya naging literal na dukha. Kung siya nagkatuwang tao, mayaman pa yung mga founder ng mga relihiyon. Siya'y mahirap. Para sa kanyang kahirapan, tayo naman ay maging mayaman. So, panghuli, ang kamatayan ng ating Panginoon, ang halaga ng ating kaligtasan. Yun ang sinasabi ni Apostle Paul sa 1 Corinthians chapter 6 verse 9, kayo binili ng halaga kanya. Isipin natin, ang kahalagahan ng bawat tao. Kung ikaw ay nagsala ng diamante, gano'ng kamahal ang babayaran para pabusin mo yun? Dahil mahalaga yung sinala mo. Pero kung ang halaga natin ay ang kamatayan ng ating Panginoon, isipin natin kung gaano tayo kahalaga sa Diyos para ibigay niya ang pinakamahalaga sa Kanya para lamang tayo maligtas, di ba? So, bawat tao ay mahalaga sa Diyos. Kaya lang, ang problema, hindi ganun kahalaga ang tingin ng ibang mga tao sa kanilang sarili. Sabi nga sa Hebreo, bakit ba ganun na lamang ang pagpapahalaga mo sa anak ng tao? Dahil tayo ay nilalang ng Diyos at tayo may pagmamahal ng Diyos sa atin. At ang kamatayan ng kasalanan sa ating buhay at katapatan sa Diyos, ito lamang ang matwid na kasagutan sa kanyang kamatayan para sa atin.
Sabihin, sino namatay para sa atin? So, anong gagawin natin? Kailangan tayo maging tapat. Kailangan tayo sumunod sa Diyos. Kailangan natin alisin ang anumang pagkakasala sa ating buhay. Yan ang nakarampatang sagot sa dakilang kamatayan ng ating Panginoon. At isipin natin, ang langit ang ating gantimpalan. Wala tayong makikita gantimpalan kasi halaga ng langit. Kung titingnan natin ang langit sa Apocalypse, sa Revelation chapter 20, hindi ako nagkakamali, o chapter 21. Ito ang rawan ng langit. Napakaganda ng langit ng kapatid. Ito ang makikita natin. Kahit na magsimula lang tayo sa simula. Lalo kung ikaw isang babae, makikita mo gano'ng kaganda ng langit. Di ba sa mga tao, ang may gusto sa mga mahalagang mga bato, yung mga babae, di ba? Sabi rito, sa verse 10 of Revelation 21, "And he carried me away in the spirit to a great and high mountain, and showed me the great city, the holy Jerusalem, descending out of heaven from God, having the glory of God." So, nasa kanya kalalakihan ng Diyos, kanya eh. Her light was like most precious stone, like a jasper stone, clear as crystal. Ito ay yung 4 square, ito ay perfect na lugar kanya. Dahil pare-pareho kanya sukat. Also she had a great and high wall with 12 gates, and 12 angels of the gates, and names written on them, which are the names of the 12 tribes of the children of Israel. 3 gates on the east, 3 gates on the north, 3 gates on the south, 3 gates on the west. So it's the square. Ang square is a perfect rectangle. Now the wall of the city had 12 foundations, and on them were the names of the 12 apostles of the Lamb. And he would talk with me at the gold reed to measure the city, its gates, and its wall. The city is laid out as a square, so ito ay isang perfectong lugar. Its length is great as its breadth. And he measured the city with reed, 12,000 furlongs. Its length, breadth, and height are equal. Tuloy po tayo sa verse 18. The construction of its wall was of jasper, and the city was pure gold, like clear glass. Kaya doon lang tayo minto. Saan tayo nakakita ng ginto na kasing linaw ng glass? So ito yung out of the world, sabihin. Wala tayong makikita katulad ang langit sa lupa. So ang langit ang ating magiging destination. At yan ang naging posible dahil sa kamatayan ng ating Panginoon. Death of Christ is the price of our salvation. Price for our salvation. Yan ang halaga ng ating kaligtasan. So ito po ang ating mensahe sa umaga po ito, mga kapatid. Ay, habang pala. At sa susunod, pagpapatuloy natin ang ating mensahe.